Ang pakiusap ko lamang po, tamang impormasyon ang ibigay natin sa ating kababayan. Yun lamang po sapagkat napakahirap lumaban kapag bulag ka. Meron lamang po akong mga konting paglilinaw. Maaari po bang malinawan ng ating bayani na magsasaka? Senator Kiko Pangilinan. Salamat. Ako ay handa na magbigay linaw sa abot nating makakaya sa ating kasamahan at ang gentleman from Nueva Ecija at Camarines Norte. Maraming salamat po. Ako po bilang chairman ng Public Information po at masusing nakikinig po sa inyong palitan ni Senator Rodante Marcoleta. Katunayan, ako po'y masayang-masaya sa nangyaring palitan sapagkat nagkakaroon po ng paglilinaw. At ito po ang napakahalaga sa public information. Bagamat naging paminsan-minsan ay nagiging mainit ang talakayan, pero yun po ay nakabubuti para sa ating mga kababayan na nakikinig po sa oras na ito. Ako po'y walang kaplano-plano magtanong pero meron pong mga ilang bagay ang hindi napalawak sa usapin. Opo, katulad po, unang-una, nung nabanggit po ang suporta ng ating mga bayani na sa datahang lakas ng Pilipinas, ang kanila pong pagbibigay ng opinyon at komento at kasama na po ang Department of National Defense doon po sa pagdamay nila. Kasi sinabi po ninyo na nagkomento sila ng pagsuporta kay Commodore Tariela. Ito po ay kailangan nating linawin. Wala po akong sinasabi na may mali o ano, linawin lang po natin. Sapagkat tama po ba ako kapag sinabi ko na ang Coast Guard, Philippine Coast Guard, hanggang sa mga oras na ito ay nasa ilalim ng DOTR? Tama po yun. Opo. Ibig pong sabihin, ito po ay civilian uniform personnel. Yes, ang paliwanag ng Department of National Defense ay bagaman siya po ay nasa DOTR, hindi rin kasi pinaliwanag o nilinaw kung ng China kung sino ang pinag-uusapan nilang certain Philippine Uniformed Service members. Ibig sabihin marami. At yung spokesperson ng Admiral Trinidad ng Navy, ng Philippine Navy ay isa rin sa mga nagbibigay ng official statements tungkol sa usapin ng West Philippines. Yun po. Kasi napaka linaw po ngayon. At nung sinabing uniformed personnel, service members, ibig sabihin marami, sinabi pa yung or they will pay the price for what they did. So ito ay maanghang na salita dahil ito ay pananakot. They will pay the price. It's a threat. Siyempre ang ating DND, ang ating Armed Forces of the Philippines, pag may threat, seryoso ito. Hindi maaaring tumahimik. Hindi maaaring sabihing deadma. Hindi po ba? Opo, napakaganda po ng paglilinaw natin sapagkat kanina po sa palitan po ninyo ng salita. At ito naman po ay very educational po no, sa lahat ng ating mga kababayan. Para mas malinaw po, lilinawin po natin bilang ako po ang chairman ng Public Information, ang Philippine Coast Guard po ay hindi kailanman sa ngayon ay nasa ilalim as of February 2026 ay wala po sa ilalim ng DND at ng AFP. Tama po ba ako? Tama ito.
Opo. At yung pahayag po ng AFP at DND, hindi po ito parang inuutusan o sinusuportahan ang mga sinasabi po ni Ginoong Tariela. Siya ang spokesperson ng West Philippines anong tawag ba? Si Tariel, spokesperson West Philippines. No, spokesperson representing what? Yung yung group, di ba? So, composed of who? Sa West Philippines yung task force. Yeah, andun ng military, di ba? Member kami doon. Yes. Yes, si Commodore Tariela, banggamat siya ay hindi miyembro ng Sandataang Lakas, ay siya ang spokesperson ng Task Force West Philippine Sea, na kung saan ang kabuang task force, kasapi dyan ang Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense. Mr. President. Opo, tama po yan. Opo, napakaganda pong impormasyon yan para sa ating mga kababayan. Pero kailangan po nating linawin, siya po ay nakasuot ng uniforme ng Philippine Coast Guard. So siya po ay civilian personnel. Hindi po siya military service personnel. Opo. Kailangan lang po natin linawin. Yes. Wala po akong sinasabing may mali o ano. That is correct. Opo, bilang ako po ay public information lamang po. At sa atin pong RA 993, ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard, RA 993, malinaw po dyan, nasasailalim lamang ang Philippine Coast Guard sa DND at sa AFP wartime. Ibig sabihin sa panahon po ng gera na nagdeklara ang Congress ng gera. Tama po ba? I beg your indulgence. Ako'y humihingi ng paumanhin. Maaring ulitin po dahil meron lang nabanggit sa akin. Opo, sorry po. Yung ating resource person. Opo, doon po sa 993. Opo, Republic Act 9993. 9993. Opo, ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard. Meron po tayong wartime attachment doon. Yes. Ang nakalagay po doon, magiging ang PCG ay mapapasailalim sa DND at sa AFP kapag nagdeklara na po ng gera ang Congress. Tama po ba? Tama po yun. Opo. Gusto ko lamang pong linawin din sa ating mga kababayan, wala pa po tayo sa deklarasyon ng gera. Tayo po ngayon ay At naway hindi mapunta ron. inshallah. Opo. Maging maingat lang po sana tayo kapag sa mga ating mga pahayag sa inyo pong dalawa na aking mga hinahangaang senador. Sa inyo po, Senator Francis Kiko Pangilinan, kay Senator Rodante Marculeta, sapagkat sa ngayon po, ang laging pinag-uusapan, ang Chinese Coast Guard ay nasa ilalim ng Army ng China. PLA. Opo. Maiwasan po sana natin na magkaroon ng pag-iisip na ang ating Coast Guard ay nasa ilalim na rin ng military. Sapagkat hanggang ngayon po, ay ipinagpipilitan ko at ipinaglalabang ko kung ano po ang RA 993. Ito po ay civilian in nature. Ito po ay hindi nasa ilalim ng military. Sapagkat kapag nangyari po ito, napakadelikado po nito para sa usapin nito. Ako po, ang gusto ko po ay maayos ito ng usapan. Hindi ko po kinokontra anuman kung ano ang damdamin ng bawat Pilipino dahil tama. Tama na ipaglaban po natin yung atin. Hindi tayo pwedeng umatras. At hindi din po ako papayag na kapag tayo inaapi na, kahit masi gulayat pa yan, kapag kadating po sa usapin ng lalaban tayo. Pero ang pakiusap ko lamang po, tamang impormasyon ang ibigay natin sa ating kababayan. Yun lamang po sapagkat napakahirap lumaban kapag bulag ka. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Maraming salamat kay Ginoong
Senador Robin Hood Padilla sa kanyang mga tanong at makakaasa kayo. Kami ay nakikiisa sa iyo na ayaw natin ng gulo. Kung ako nga lang ang masusunod, kahit maghapon tayong magdebate dito tungkol sa agrikultura at pangingisda, yan talaga ang gusto kong gawin. Ito'y nakita lang natin ang kahalagahan ng ating isinasagawa, kailangan nating gawin at tayo nagpapasalamat sa kanyang mga tanong.